Paano ka babangon kung sa isang iglap nawala ang lahat? Kapag ang dating siguradong buhay napalitan ng takot, problema at kawalan. At posible pa bang mabuo muli ang buhay na parang tuluyan ng nasira? When all seems to fail. Tampok sa The 700 Club Asia. Hello everyone, welcome to the 700 Club Asia. I'm Peter Cairuz. At ako naman si Camila Kim Galvez. Camila, di ba may moments sa life na parang sabay-sabay bumabagsak ang lahat, di ba? All at once, parang it's pouring. Yeah, that happens. Yung tipong kahit anong kapit mo, parang wala ka nang makakapitan. But today, pag-uusapan natin kung paano ka babangon when all seems to fail. At paano ka kakapit sa pananampalataya mo kay Jesus kahit wala ka nang natira. Let's watch this story. Hindi malilimutan ni CJ ang taong 2012 nang nilamon ng apoy ang 6 na stalls ng negosyong clothing ng kanilang pamilya. Ilang yung inaasahan naming negosyo, tapos biglang parang hirap bumangon to think na masasunog lahat yon ng bigla. Lubos na naaapektuhan ng araw-araw na pangangailangan at pati na ang kanyang pag-aaral. So di ko alam kung paano magsusurvive. During those time, di namin alam kung paano masusustain yung tuition fee ko. Maging ang kalusugan niya ay naaapektuhan ng dahil sa stress. Kain ako ng kain po that time, tapos di ko na po namalaya na umabot na po pala ako sa 290 pounds. Doon nalaman ko na ang taas na pala ng blood pressure ko. Umabot na po ng 190 to 110. Nagulat na lang po ako, pati blood sugar ko po is nagpi-pre-diabetic na po. Upang makatulong sa pamilya, sinubukan niyang mag-talent sa TV commercials. Para po in my own little way, makatulong po sa family business po. Sa kanyang paghahanap ng auditions, nakita niya ang isang acting workshop ng The 700 Club Actors Guild. Sumaya na nag-workshop po ako, yung nakilala ko po yung mga ibang Christian friends ko doon. Para lagi ako punta sa studio kasi naramdaman ko yung feeling na kada punta ko doon parang may second family ako. At sa panonood ng The 700 Club Asia, nakilala niya si Jesucristo. Then narinig ko po si Miss Miriam Kiambao na parang may sinabi po ng yung verse ng For I know the plans of the Lord is not to harm you, plans to give you hope in the future. Yung mga bagay, mga challenges na nangyayari sa atin is not to harm us, not to destroy us. Na hindi natin namamalayan na may tinuturo pala si Lord. Naging daan po yung 700 Club sa pagtanggap ko sa kay Lord. I-surrender na lang yung life ko sa Kanya na pag wala ka na, tapos yung parang wala ka nang maisip kung anong gagawin, ikakapit mo na lang kay Lord. Nakatulong din ang CBN Asia Prayer Center sa paglago ng pananampalataya ni CJ sa Panginoon. Kada may problem po ako, ibubuntong ko doon, like yung paano gagawin yung sa gantong situation, ganto. Then magbibigay po sila, every time magbibigay po sila ng magre-reply ng mga verse, ng mga Bible na kapag may problem ka. Samantala, naibangon din muli ng kanyang mga magulang ang kanilang clothing business. Nakapagtapos ng pag-aaral si CJ sa kursong Culinary Arts habang ang isang kapatid niya ay graduate ng Multimedia Arts. Nakagraduate po ako out of miracles ni Lord. Nakapag sinurrender po natin yung life kay God, di na po dapat tayo mag-worry kasi the Lord is our provider. Nagawa ding maging healthy ni CJ sa pamamagitan ng diet at exercise. Pero ang tunay na pagbabago sa buhay ay nang makilala niya ang Diyos. Yung pera, yung money, nauubos, nawawala. Yung possessions, nawawala. Yung pera, kikita tayo, gagastusin, mawawala. Pero yung makilala natin si Lord, yun yung parang di isang bagay na greatest treasure na hindi mawawala. Tama, out of CJ's hunger, he found the anchor. He found the rock that he can stand on, that is immovable, the one that will align his life
throughout eternity. Yes, because when we receive the Lord Jesus in our life, He has promised us, I will never leave you, I will never forsake you. Grabe no, isang sunog lang, parang lahat nawala agad. Yeah, and that's real life. Minsan, Camila, hindi mo makontrol kung kailan darating yung mga ganung klaseng tragedy. Totoo yan. Pero ang ganda ng turning point ni CJ, no? Nung nakilala niya ang Diyos, doon nagsimulang mabuo ulit ang buhay niya. Exactly. Hindi agad naayos ang lahat, pero unti-unti, God restored what was lost. At yun ang hope natin, na kahit nasira ang lahat, kayang buuin ulit yan ng Panginoon. In the book of Joel, Israel had just gone through devastation. Literal locusts wiped out their crops totally. It wasn't just an inconvenience, it was economic collapse, hunger, and national despair. On top of that, it was also a spiritual wake-up call. So when God says, I will restore to you the years that the locusts have eaten in Joel 2:25, He's speaking to people who felt like entire seasons of their life were wasted or destroyed. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang nawala, kayang ibalik ng Diyos even beyond what we expect. So kung may nawala sa iyo ngayon, God is able to restore. Pero paano kung hindi lang pagkawala, kundi pagkakamali ang dahilan ng pagbagsak? At paano kung naapektuhan na ang pamilya at relasyon? May pag-asa pa bang maayos ang lahat? Let's find out in this next story after this break. I was handling the e-commerce and the brand marketing of Astron. Grabe, nakakapagod talaga siya. I wanted to do something to de-stress, and for me kasi I really love worship music. God really spoke to my heart. He gave this vision na gagamitan niya yung brand namin, not just to sell speakers, pero to actually bring hope, love, and restoration to the Filipino nation. Nagpasya ang mag-ama na makipag-partner sa Reverb Worship sa Asian Center for Missions at Operation Blessing. Sobrang nakakataba talaga ng puso for Astron and DB Audio to be part of that. Maraming salamat, Janelle, DB Audio, and Astron. Dahil sa inyong pagbibigay, patuloy natin na ipapahayag ang mensahe ng pag-asa. If you and your company are looking for a meaningful way to help more people and make an eternal difference, be part of what God is doing through CBN Asia. To know more, visit cbnasia.org or scan the QR code on your screen to send your donation. God bless you more. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Tumigil ang mundo ng mag-asawang Diana at Joffel
nang parang bulang nawala ang kanilang kalahating milyong investment. Nung time na yun kasi maganda na kumikita na yung forex namin. Tapos masyado nang malaki, nasa 500,000 na. Tapos kung ano-ano na yung naiisip namin, punta sa ibang bansa, mag-travel, mag-aliw-aliw. And then nangyari yung hindi inaasahan. We lost it. Dahil sa pangyayari, maging ang kanilang pagsasama nagkaroon ng lamat. Nagsimula kaming magsisihan. Ikaw kasi, bakit di mo ginanto? Bakit di mo na winidraw? Bakit yung bank account, yung ganun? So, nagkaroon kami ng mga small fight. Parang naaawa ako sa kanya na tulala na siya. Pero sa gitna ng nararanasan, nagtiwala lamang sila sa Panginoong Diyos. Doon namin nakita yung paggalaw ng Panginoon na dinidisiplina kami ni Lord. Kasi nung mga time ng testing namin, kasi nagko-question ako sa Kanya eh. Lord, Ikaw na po yung bahala sa amin. Kasi alam ko na hindi mo kami pababayaan. Matthew 6:33, that if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you as well. So yun lang po yung pinanghawakan namin na kapag inuna namin si Lord, siya na po bahala mag-provide sa mga pangailangan namin. At naging kalakasan ang mga kwento ng tagumpay sa 700 Club Asia. Nakita namin yung mga testimonies doon na hindi rin sila pinabayaan ng Panginoon. So, nung time na yun, nagtatalo yung faith namin tsaka yung fear doon sa loob ng damdamin namin. Kung ibibigay ba namin to o paano na ba? Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na pananampalataya ang mag-asawa sa Panginoong Diyos. Nag-decide kami mag-asawa, especially may husband siya nag-initiate na magbigay ng 4,000. Para sa akin malaki yun, marami siyang magagawa. Pero nandoon pa rin yung faith na ibigay yun sa Panginoon bilang pagtitiwala namin sa Kanya that He will provide for us. Nagpursige si Jofel sa paghahanap ng trabahong pupuno sa naluging negosyo. Kasabay nito, ang pakikipag-partner sa Panginoon. At matapos ang paghihintay, natugunan ang kanilang panalangin. So double blessing po siya sa amin, hindi lang po yung nagkaroon siya ng work, kundi nagkaroon din siya ng promotion. So na-overwhelm po talaga ako sa blessing, tsaka parang natauhan ako na bakit tinatanong ko si Lord nung time na yun. Yung pala, meron pala siyang ginagawa behind. Pinapaantay niya lang kami. Hindi hinayaan ng mag-asawa na muling mangyari ang dati. At dahil partner nila ang Panginoon, patuloy ang kanilang pagbibigay sa Panginoong Diyos. Sa unang sahod po ni husband, nag-support po kami ng mga missionaries and churches bilang pagpapasalamat po namin sa Panginoon. Tunay nga na si Lord ay faithful, He is proven and tested po talaga na kumikilos po siya sa buhay natin. Magtiwala ka lang, magantay ka lang sa Panginoon. You know, Peter, the Bible says, where your treasure is, that's where your heart is also. Right. And, you know, God does not really need our money, but He wants our love. And He knows when we give to His kingdom building, our heart follows. It's the first step of faith. It's the first step of surrender, of love, you know. So it's really not about the money. It's about our hearts. Yeah, He's after our heart. Wow! From loss to blessing. Pero hindi agad-agad. Dumaan muna sila sa struggle. At ang ganda, no, Peter, instead of nawalan ng tiwala, pinili nilang bumalik sa Diyos. Yes, Camila, kahit may pagkakamali, kahit may failure, hindi pa rin huli ang lahat. Minsan kasi, when all seems to fail, doon ka tinuturuan ng Diyos magtiwala ulit. At mag-let go. At hayaan siya ang mag-control. Kasi kapag si God ang kumilos, mas higit pa sa inaasahan ang ibibigay niya. That's right. Right now, gusto kitang kausapin. Kung pakiramdam mo, wasak ang buhay mo. Kung feeling mo, lahat ng wala. Pangarap, relasyon, direksyon, hindi pa tapos ang kwento mo. God is calling you back. At kung gusto mong ibigay ang buhay mo kay Jesus, sumabay ka sa akin sa isang maikling panalangin. Just say, Dear Lord, I am completely lost. I don't know what to do. I don't know where to begin. I don't know how to pick up the pieces. Lord, I lost all, everything.
But Lord, you restored. You are the God who restores. You are the God that redeems. You are the God that brings back life to dead people and even dead things. So Lord, today, I come to you, needing your touch in my life. So Lord, I surrender and ask your forgiveness. Lord, forgive me for thinking I can do it alone. But I cannot. I have failed over and over again. But right now, as I surrender to you, I invite you, Jesus, acknowledging what you did on the cross. You died for my sins. You took away my shame and my guilt, and you have given me a brand new future. So Lord, I invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior. Thank you for this precious gift of eternal life, which I'm receiving right now wholeheartedly. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung ikaw ay nanonood online at sumabay sa panalangin kasama ni Peter, congratulations! I-type sa comment section, yes, tinanggap ko si Jesus. We would like to share more with you about the decision you've made. We want to help you grow in your faith. Just type BSG to join our online Bible study group. Makakatulong ito para mas makilala mo pa ang Diyos at maintindihan ang Kanyang plano sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami at kasama mo ang Diyos sa bagong simulang ito. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. One of the greatest lies na pinaniwalaan ko is yung pag tinikman ko ang hindi ka naman maa-addict. So na-convince ako, tinry ko yung pangalawang try ko ng drugs, eto na yung simula ng pagbagsak ng aking buhay. Shot, cheers! Sa murang edad pa lang, mali na ang natahak na landas ni Jonathan. Nung high school, eto yung panahon na nagkaroon ako ng parang feeling na I want to belong, I want to be part of a group na kung saan tanggap ako. Because of that, is madali ako mayaya, madali ako ma-influence. Isa doon yung smoking, drinking, and eventually, yun nga, nag-try na rin. Nagpatuloy ang kanyang pagkahumaling sa droga hanggang siya ay magkolehiyo. Nahook ako sa and then yung occasional na paggamit, talagang naging madalas. No? To the point na natuto rin akong magsangla ng mga gamit, natuto rin akong gumawa ng mga bagay na hindi tama just to sustain yung aking bisyo. Pinasok din ni Jonathan ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang mga babae. Because of my immoral lifestyle din, yung aking ex-girlfriend na nakilala ko lang din sa inuman, nagkaroon kami ng anak. Nung nagkaanak ako, nakita ko si Nathan, sabi ko, eto na yung start na magbago yung buhay ko. Gusto kong maging mabuting ama sa aking anak. Kaya lang, the more I try na baguhin ang aking sarili, the more din yung aking pagbagsak. And talagang disappointed ako to the point na pinaniwalaan ko yung kasinungalingan na once an addict, always a drug addict. Naging college dropout si Jonathan. Gayunpaman, tinulungan siya ng kanyang ama na makapagsimula ng negosyo. Again, naging motivation ko, aayusin ko na yung buhay ko, magbabago na ako. Kaya lang, ganun pa rin. And dumating yung point na yung aking business, yung profit ng business, napupunta na rin sa drugs. Noong mga time na yun, siguro masasabi ko na talagang yung paggamit ko ng drugs, hindi lang everyday. Siguro 3 times a day. Ngunit, ang saya na nakukuha niya sa paggamit ng droga ay ang magdadala pala sa kanya sa matinding kapahamakan.
Pauwi kami sa taxi. Habang bumabiyahe kami, nakikita ko pa yung kapaligiran. Pero biglang all of a sudden, yung heartbeat ng puso ko napakabilis. Namanhid yung mukha ko, yung ulo ko, yung dibdib ko, pati kamay ko namanhid. Tapos biglang nahirapan na akong huminga. Ito yung time na naisip ko talaga, eto na, mamamatay na ako. And I will die as a drug addict. Nung mawawalan na ako ng malay, nag-flashback sa akin lahat ng memories. Anak mo, magulang mo, mga taong nagmamahal sa'yo. So ito yung time na sabi ko, wala nang hope. Merong deep sadness akong naramdaman nung maiksing time na yon. Biglang may sumagi sa isip ko Sabi doon, pray to Jesus. So nag-pray ako. Sabi ko, Lord Jesus, iligtas mo lang ako ngayon. And I will let you use me. Pagkasabi kong in Jesus' name, so hindi ko maipaliwanag na paraan. Unti-unti, yung heartbeat ko na napakabilis talaga. Biglang nagdahan-dahan ulit. That night, alam ko, na-encounter ko si God. Pero tila hindi pa rin siya tuluyang nakalaya mula sa bisyo. Ito yung time na sobrang frustrated na ako. Kasi gustong-gusto ko magbago. Nandun yung desire. Di ko lang alam kung paano. Umiiyak ako minsan Sabi ko, Lord, pagod na ako. Bakit ganito yung buhay ko? Hindi naman siya sinukuan ng kanyang mga magulang, kaya sa pangatlong pagkakataon, bagamat masakit para sa kanila ang gagawin sa anak, pikit matang pinahuli nila ito sa mga otoridad. Sir, kayo po ba si Mr. Jonathan? Oh? Bakit po? Ay, hindi ho. Sige lang ho. Ay, hindi wala akong ginagawa mas mga kuya. Hindi kuya, wala ako kuya. Okay lang naman. Hindi kuya, okay lang naman kuya. Kuya, 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 kuya. Ano ba? Kuya, wag! Ano ba kuya? Sa tulong ng kanyang mga magulang, dinala si Jonathan sa Penwell Home, isang drug rehab alternative Christian recovery center. Pagdating ko doon, naramdaman ko yung pagiging totoo ng mga tao. Naramdaman ko yung malasakit. Na-shock lang ako kasi every morning, kailangan daw magbasa ng Bible for 1 hour. So sabi ko, eto na naman ang sisira sa ulo ko. Hindi ko kaya, sabi ko. Isang gabi, tsumempo ako sa rehab na yun. Makita ako ng bakod. Tumalon ako. So umalis ako. Bagamat nakatakas siya sa rehab center, isang mensahe naman ang hindi lumilisan sa kanyang isipan. Kailangan mo na ng tulong. Bumalik ka sa Penwell. Kung hindi, baka maging huli ang lahat. Kusa siyang bumalik sa Christian Rehab Center. Hanggang isang araw, napakinggan ni Jonathan ang salita ng Diyos. Bigla lang pinaunawa sa akin ng Panginoon that I am a sinner, not worthy and deserving of God. Pero bigla niyang pakita sa kabila ng lahat ng yon, mahal kita. The King of Kings and Lord of Lords. He died. Namatay siya. He came into this world to save sinners. Naintindihan ko yung grace. Tinanggap ko si Jesus as my personal Lord and Savior. Lumabas agad ako sa room. Pagtingin ko sa langit, ang ganda ng araw. The Holy Spirit reminded me, if one sinner repents, there is rejoicing in heaven. Bigla naman ako na-hook sa salita ng Panginoon. Kahit lights out na, oras na ng tulog, ako nagbabasa pa ng Bible. Talagang naging addict ako sa salita ng Diyos. Natapos ni Jonathan ang 6 na buwang programa sa Penwell.
Nung makilala kong Panginoon, inalis ng Panginoon ang lahat ng aking bisyo. Mula nang tanggapin niya si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, itinuwid ng Diyos ang kanyang buhay. Nagpakasal siya sa kanyang kasintahan, biniyayaan ng anak at isang masayang pamilya. Naglingkod sa Diyos si Jonathan sa simbahan na kanilang kinabibilangan. Naging kabahagi sila ng youth ministry at jail ministry. Masaya rin nilang tinanggap ang panawagan ng Diyos sa pagbabahagi ng mabuting salita at ang pagdidisipulo sa ibang tao. Sobrang thankful sa ginawa niya sa akin. Hindi ito base sa aking faithfulness, kundi sa faithfulness ng Panginoon. Sa pasasalamat sa puso ko. I want to spend the rest of my very, very short life on earth serving Him. Now, Jonathan tried to break free from the bondage of addiction to drugs, but he couldn't do it on his own strength. But he was only able to do it when he gave it to the Lord. Tama. It's impossible to break the shackles the enemy has placed on you. You need to go to the one who defeated the enemy. Amen. Grabe, from rock bottom to a life of purpose. Yes, ibang level na ito. Literal na from broken life to a transformed life. And that's the power of God. Kahit gaano kalalim ang pagbagsak mo, kaya kanyang iahon. Hindi hadlang ang past mo. Hindi hadlang ang failures mo. Because in Christ, there is always a brand new beginning. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, which is my favorite verse, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So when all seems to fail, kay Jesus may bagong simula. We will now pray for some of your prayer requests because we know and believe that when we come together and pray until something happens, God really responds. May prayer request coming from Maricel D. Sabi niya, please pray po, nawalan po ako ng trabaho at hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. And from Joseph R., sabi niya, humihingi po ako ng prayer para sa pamilya ko. Dumadaan po kami sa matinding pagsubok ngayon. Okay, allow me to pray for Maricel. Father, in the name of Jesus, we just ask you right now, by the power of your name, to open the doors of heaven and open up a job for Maricel. A job where she will flourish and a job where she will know that this is truly from you, a gift from you in Jesus' name. Amen. We would also like to pray for Joseph. Lord, kung anumang pinagdadaanan ni Joseph at ang kanyang pamilya, Lord, you know everything. Nothing is impossible for you. So in the name of Jesus, what the enemy is trying to destroy, Lord God, would you arrest the enemy? Stop him in his tracks, Lord. Wala siyang karapatan para i-destroy ang buhay ni Joseph or ang kanyang pamilya. Would you allow him to get through this trial, Lord God, and give glory to you? You will be glorified with the victory in Joseph's life and in his family. In Jesus' name, amen. And amen. Kung ikaw ay na-bless sa mga kwento natin today, you can just be part of changing lives too. consider supporting this ministry by scanning the CBN Asia QR code on your screen. Your giving helps us reach more people and share the hope found in Jesus. Remember, when all seems to fail, God never fails. I'm Peter Cairuz. And I'm Camila Kim Galvez. This is the 700 Club Asia. God bless you. God bless you.